Yung tatlo? First, ay si Ken hindi eh. Siyempre Budoy, di ba? Si Ken kasama ko sa 5 years ago, hindi rin mag-ganang 5 years. So Budoy, 4 years, 3 years ago, ewan ko. Basta sana kasama ko na sa and doon pa lang, alam mo naman na, alam mo yung gusto niya yung ginagawa niya at you know, mahal din niya yung trabaho niya kasi syempre pagod din kami doon, napupuyat kami and hindi rin po madaling role na ginagawa niya. But nakita mo sa mata niya na he loves what he does. Mas magaling na ba siyang artista ngayon? Well, magaling na siya noon pa eh. So, magaling siya noon pa. So, wala akong relasyon. bro, okay na sa akin shades mo. Hindi. Pero totoo yun. You know, ilan lang din po yung mga eksena namin nakasama. So, but sa mga scenes na ginawa namin, you know, ako mahilig ako panurin yung mga tao, just watching them and just, ang dami ko kasi makukuha just by watching people. I watch them, I watch Ken, and you know, mahal niya yung trabaho niya. Liza, ano masasabi? Si Liza, siguro mga 3 beses ko siya tinanong kung ilang taon siya talaga, 17. Kasi after ng every scene namin, syempre medyo madrama po yung eksena na, 17 lang ba to? Napadaanan ba tong sitwasyon na to? Parang saan ba siya umuhubo? Kasi sobra. At 17, anong ginawa sa Love Spell, yung first project ko. Ito, tanda ko yung director, sumasakit ng ulo niya si Direk Jerry kasi hindi namin magawa yung eksena ni Kim dahil syempre bago kami. At 17. Tapos, pero nakakainis parang... Pero, you know, so imagine when she becomes 20, 25, 26, you know, yung mga fans there's a lot to be excited about. Tsaka mahal din yung trabaho niya and they're both motivated by helping their family and being better people para. So, you know, para sa mga ganong motivation, you're unstoppable no matter what comes in your way. Liza sa akin. Pasukitin natin si Liza. Yun nga, anong reaction niyo doon and ano yung what's best about Gerald? First time mo narinig na Gerald's amazed at your age you deliver this performance. First time mo narinig? First time ko lang po marinig. Anong feeling ko kasi sa mom ko to? Ang dami nang may ganyan ngayon. Kaya Go, Liza. Ano yung masasabi mo about Jen? Masaya siyang katrabaho, tsaka sobrang galing niya. Kasi syempre marami kaming ginawa na mga dramatic scenes. Ako medyo nahirapan ako ang ginagawa ko kasi hindi ko pa nga talaga na-experience. Pero siya, nakukuha niya in one take and everything. Wow. And he also helps me kapag of course, best actor yan. Ako makaiyak. Like, he'll hold my hand or parang he'll hug me, pat me on the back para lang makaiyak ako. And then sometimes I say sorry kasi syempre hindi ko nagagawa agad. And he's like, it's okay. Parang alam niya yung pakiramdam. And it's just really easy to work with him. Ken, yung sinabi ni Gerald, Budoy days pa lang mahusay ka na daw. So. Actually, I was really new that time. At the one na pinapanood ko lagi, I mean, nakikita ko at nakasama si Jen. And syempre, kung ano nakikita mo, whenever you watch, doon ka rin natututo. Lalo na on the set, when we have scenes together. So, I learned a lot kay Jen. Especially ng Budoy, doon kami nagkasama talaga. Ako yung kontrabida niya nun. BJ Budoy. Para sa akin, the time that you really learn a lot is when you're at the set mismo. When you actually do the scenes. And nakita mo siya sa OTJ? Napanood mo yung OTJ? Hindi ba? Actually, nung galing-galing ni Jen. Pero so I learned a lot. Sa Budoy, bago kami mag-taping, wala pang BJ wala pang kami maisip na BJ. Yun po yung character niya sa Budoy. And then nag-audition siya. Nalala mo yun, nasa dressing room pa tayo. Nasa dressing room pa kami. Kumbaga audition para kay BJ, tapos nag-audition siya. Tapos and then, hindi ko ikukwento ko yung mga sinabi na kasi medyo masama kasi yung, parang binubully niya si Budoy So, ang dami niya sinabi. Ando kasi si Direk Ruel. Si Direk Ruel nandun. So sabi ni Direk Ruel, basta si Budoy, nakatingin lang. Pagalitan mo, magalit ka sa magalit ka, kahit anong sabihin mo, ikaw bahala. Basta listen to what I say lang. Pero, audition pa lang naman yan Audition pa lang. So, nung nagawa niya, lahat-lahat, tapos na, pinaalis na siya. Okay, thank you Ken, thank you, we'll let you know, gano'n. Umupo kami ni Direk Ruel, pinanood namin yung playback. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi pwede na hindi siya. Hindi pwede talaga na hindi siya. So, buti na lang nagkataon na libre siya noon.
Nakatawa kasi si Direk Ruel, di ba? So, ang dami kong sinasabi kay Jay, binubuli, ang dami sinasabi. Eh, wala akong na maisip, sabi ko, masyadong kupal na ata ako, dami sinasabi. Sige, magubad ka! Kung ano-ano mga sinasabi niya. Sabi ko, nagkataon pa ako. Meron pa mas kilala pa doon. Gusto ko putulin ko yung... Pero dahil doon, kaya nakuha siya at nakita yung gusto niya talaga. Jen, napanood mo yung Just the Way You Are ni Liza? Ay, Oh, hindi she ko was napanood yung movie. great in that movie. Pare-pareho kasi silang busy. Hindi. But, ito yung parang naka-wig ka, di ba? Or hindi May part trailer, di ba? doon. Napanood ko yung trailer. But the whole characterization, Yeah. beautiful. Ang Ay, hindi Liza. naman po ako nagugulat. Siyempre, nakasama ko na. And she's gonna be even better with the experience and throughout the years. Kala ko better than etching joke lang. Jay, at saka kay Direk, Ay, hindi ba matapos? pa-share naman na yung mga nakita nyo, na-observe yung closeness at sweetness nila Liza at Ken sa set. Kasi Direk, ikaw marami kang love teams na Oo nga Direk eh. na kakaibang material kahit love team pero iba yung binibigay mong pelikula. Yung kay Liz Ken daw po, kakaibang closeness. Kakaibang closeness. Kasi nakita ko na, one thing I observed lang sa kanilang dalawa na unique sa kanila. They're very musical, para silang song and dance number. Kasi nga, bawal si Ken kumilos at yung character niya, hindi yun. So before the take, linalabas niya lahat. Si Hope, si Liza, she just breaks into song. Kasi talagang bigla na lang yan kakanta, maririnig ko na lang. Tapos para namang wind-up toy si Ken, bigla na lang gaganon-ganon na siya habang kumakanta-kanta. Para silang doon. And then, change song si Hope, change dance din si Ken. So parang meron silang gano'n na it's like hand in glove. As in sobrang swak na parang whatever she sings, nasasayaw niya and he can sing along with her. And then she shifts and then nakaka-follow. And it's the same with their scenes. Kapag meron silang scenes together, there's a natural, I think it's because of working so closely together and forevermore and then Just the Way You Are. Sobrang alam na nila how to handle each other or how to work with each other na parang look at me, I need you to look at me here. Parang look at me because it helps me. Parang ganun. Okay, I'll say this. May sasabihin siya, tutulungan niya. Parang meron na sila ganung rapport. And I think yun yung maganda sa kanila because hindi na kailangan kausapin, hindi na kailangan pag-usapan. Lumalabas na lang yun because it's very organic at very natural lumalabas sa kanila. Yun. Last na lang. Okay, Ken. just may kashiki event pala sila. Go ahead, Ken. Yes po. Ken, napansin ko lang kasi parang nahihilig kang mag-video ng leading lady mo. Una si Bea, Tama, sa Girl in the story. Rain. di ba? Ayun, gusto ko yun. Yung pa-explain naman, bakit meron kang Miss Van, video ulit ngayon? may She's the One, merong Girl in the I think sila Rain. dapat, Siya rin. It's a very Trip ko lang millennial natin. thing. It's a very millennial thing. They're millennials. They always have, they're always taking pictures of stuff. That's what I noticed about millennials, diba? So parang, in a way, it was, kasi like for example, sa She's the One, when we crafted that story, ang requirement talaga, yung third party was going to take a picture of Bea. At some point, we were thinking, should that be Ding Dong? But then I said, Ding Dong doesn't look like a guy na matutorpe na kukuha ng picture ng gano'n. So we need a boy. So at that point, that was Ken. It was so natural for someone like him to do that. Age of the selfie nga, di ba? Age of selfie, diba? So dito rin naman sa movie, well, part rin kasi ng trabaho niya. Part ng trabaho niya na visual siyang tao. Ano yung work niya? Producer po siya sa isang TV show. So, natural na lagi siyang may nakikita. And ang interesting naman kasi nung babaeng nakatabi na dun sa daan naka-scooter na, hindi lang naka-scooter, lagay ko na lang yung elemento kung bakit siya napatingin. Naka-dress, tapos sa ilalim ng dress may shorts na ginaganon-ganon lang. So parang kahit siya talaga, ay, titingnan ko to, di ba? Tapos ang nakita pa niya, yung babae may camera, kinakausap yung sarili. So sino ba naman ang hindi mai-interest doon? So na-interest siya, kinuna niya ng video. So part siya talaga ng story. But of course, I do imagine Ken,
someone like Ken is capable of doing that. Hindi naman siya nahihilig na ano lang, na timing lang na ito. So girl on the scooter pala siya. May mga touches, mga past projects na Miss Van na nilagay ka talaga deliberately? Intentional. Okay. Intentional naman. Okay, oo. Nandun naman yun pagbigyan na natin ng mga fans. Alam naman nila yun. Oo, true. Diba? Tsaka ang dami nagsasabi nun, can you create a movie na she's the one, na parang part 2, she's the Si one, David part at 2. saka si Jillian. Oo, and ganun daw. So, and of course we want to come up with a new project for them. But what we just did, or what they did, because sila yung nagsulat nun, they just put in elements that were, parang a play on their past projects. Oh. So parang, it's reminiscent of, but it totally is different from their past projects. It's just like some elements. It's just a play. Yun lang po. Okay. Thank you, bro. Paulit-ulit din. Alam ko na. I just got the word na we have to wrap this up. May 3 o'clock event daw sila. Can I add something? Who Can I add to something? follow? Yan, si Sir Can I Mike. add something? Go ahead, Mr. Una, hindi ko alam kung bakit inimbita ko dito, no? pero baby, as a Negrense, I'm here to represent the location, which is as much a star as our stars. Because as much as you will fall in love with our deeds, you will fall